That's Maria. So how long are you planning to stay? Only a few days. Oh, that's too bad. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ngayon ay ating matutunghayan ang isang drama romance movie kung saan ang isang binata ay na-in-love sa kasambahay ng kanyang ama at ito ay pinamagatang The Maid na ipinalabas noong 2014. Friendship. You're so young, I'm far too old. And what matters is that we have a connection, nothing else. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang binatilyo na nagngangalang Jack patungo sa bahay ng kanyang ama upang magbakasyon at ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Malugod siyang tinanggap ng kanyang ama na si David, ngunit hindi niya kinakausap ng maayos ang kanyang ama at hindi maganda ang relasyon nila. Dire-diretsyong pumasok si Jack sa loob ng bahay nang walang imik. Natulog siya matapos uminom sa kanyang silid. Pagkagising niya kinaumagahan, ay nakita niya ang isang magandang babae mula sa kanyang balkonahe. Pagkatapos ay bumaba siya at nakita niya ito na nagsasampay ng mga damit. Tahimik lamang na sinusulyapan niya ito nang biglang dumating ang kanyang ama. Pagkatapos ay ipinakilala ni David sina Jack at Maria. Matapos nito, lumabas si Jack para mag-photoshoot dahil mahilig siyang mag-picture taking. Nang makauwi na siya sa bahay, ay nakipagkwentuhan si Maria sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jack na ang kanyang ina ay namatay noong siya ay sanggol pa lamang at ang kanyang ama ay nagpakasal sa isang babae na nagngangalang Linda. Hindi nagustuhan ni Jack ang kanyang madrasta. Dahil dito, nagsimula na rin siyang kapuotan ang kanyang ama. Kinabukasan, muling umalis si Jack para sa isang photoshoot. Pagkatapos ay dumating ang isang babae at nagsimulang makipag-flirt kay Jack. Maya-maya lamang ay dumaan si Mary doon at nakita niya si Jack kasama ang dalaga. Pagkatapos noon ay binaliwala ni Jack ang babaeng iyon at umuwi na sa bahay kung saan tahimik niyang kinukuhaan ng litrato si Maria. Sa kusina, tinanong ni Maria si Jack tungkol sa babaeng iyon at sinabi sa kanya na hindi siya dapat umuwi ng ganoong kaaga. Dapat ay mas matagal pa niyang kasama ito. Sinabi ni Jack kay Maria na mas komportable siyang kasama siya at naging maayos ang banding nilang dalawa. Nagsimulang nahuhulog na ang loob ni Jack kay Maria. Pagkatapos nito ay ipinakita ni Jack sa babae ang larawan ng kanyang ina at sinabi sa kanya na kahawig niya ito. Naalala naman ni Maria ang kanyang masasakit na nakaraan at sinabi niya kay Jack na siya ay nagkaroon ng kasintahan noong siya ay bata pa at nabuntis. Ngunit niloko siya at iniwan siya ng kanyang kasintahan. Ang kanyang mga magulang ay relihiyoso, kaya na makapanganak si Maria ay itinakwil siya ng mga ito. Nagtrabaho na lamang siya bilang kasambahay, ngunit ang masaklap ay kinuha ang kanyang anak mula sa kanya. Pareho silang nag-open up ng kani-kanilang buhay sa isa't isa. Samantala, gustong ayusin ni David ang relasyon nila ng kanyang anak. Ngunit dahil sa trabaho ay hindi niya ito nabibigyan ng oras. Kinausap niya si Jack tungkol dito, subalit ayaw makipag-usap ng maayos ni Jack sa kanyang ama. Kinabukasan, nag-out of town si David dahil sa kanyang trabaho. Ngayon, sina Jack at Maria ang siyang natitirang naiwan sa bahay. Sinabi ni Maria kay Jack na mahal siya ng kanyang ama at kailangan niya itong intindihin at kausapin ng maayos. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, pinagmamasdan ni Jack ang larawan ni Maria at pinagpapantasyahan. Kinabukasan, pumasyal ang dating kasintahan ni Maria at nagsimula silang mag-usap. Nagtago si Jack sa may pintuan upang makinig sa kanilang usapan. Sinabi ng ex ni Maria na mahal pa rin siya nito at kung mamarapati niya ay gusto niyang makasama siya habang buhay.
ngunit tumutol si Maria na magkaroon ng anumang ugnayan sa kanya. Pagkatapos nito ay umalis na ang lalaki. Kinaumagahan ay kaarawan ni Jack. Pagdating ni Jack sa kusina ay binati siya ni Maria. Sinabi ni Jack kay Maria na gusto niya itong hagkan at angkinin. Naaasiwa si Maria nang marinig ito, ngunit kahit na tumanggi siya sa nais ni Jack, ay hinawakan siya nito kaya sinampal siya ni Maria nang may biglang kumatok sa may pintuan. Nang pagbuksan ito ni Maria, ay nakita niya ang babaeng nakaharutan ni Jack sa labas noong isang araw. Sumama naman si Jack sa dalaga. Matapos nilang mag-usap ng ilang sandali, ay inamin ni Jack rito na may mahal na siyang iba. Pagkatapos ay umuwi na ang binatilyo. Pagka-uwi niya ng bahay ay nadatnan niyang umiiyak si Maria. Nilapitan niya ito at inalok saka sinubukang kausapin. Ayon kay Jack ay nais niya itong yakapin. Pumayag naman si Maria, ngunit sinimula na siyang hipuan ng binatilyo. Nadadala na rin si Maria sa mga haplos ni Jack, ngunit bigla na lamang siyang kumalas kay Jack at umalis. Pinuntahan siya ni Jack at kinausap. Sinabi sa kanya ni Maria na malaki ang agwat ng kanilang edad at walang maaaring mangyari sa pagitan nila. Wala silang kinabukasan, ngunit inamin ni Jack sa kanya na mahal siya nito. Pagkatapos ay nauwi sila sa maiinit na sandali. Matapos ang kanilang ginawa ay pinakiusapan ni Maria si Jack na kausapin ng maayos ang kanyang ama. Sa sumunod na araw, habang naghuhugas ng pinggan si Maria, ay nilapitan siya ni Jack at niyakap siya mula sa likod nang bigla na lang dumating si David sa bahay. Ibinigay niya kay Jack ang kanyang regalo para sa kaarawan nito at niyayang sumama sa kanya sa dinner, ngunit tinanggihan ito ni Jack at galit na umalis. Pinuntahan naman siya ni Maria para kumbinsihin siya na dapat na niyang patawarin ang kanyang ama. Nang gabi ding iyon ay pinuntahan ni Jack ang kanyang ama at saka sila nag-inuman. Naglabasan sila ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Nalaman ni David na nagalit si Jack sa kanya dahil akala nito ay nagpakasal siya dahil hindi niya mahal ang ina nito. Ipinaliwanag ni David sa anak na si Jack ang dahilan kaya siya nag-asawa sa pangalawang pagkakataon upang mapalaki siya nito ng maayos at hindi siya gaanong malulungkot sa pagkawala ng kanyang ina. Ipinaalam ni David sa anak na mahal niya ito at patuloy niya itong mamahalin hanggang sa kanyang huling hininga, kung saan nakatulog naman na si Jack. Kinaumagahan, namasyal si Jack kasama si Maria. Pareho silang nakaupo sa isang park at nagpalipas ng oras sa isa't isa. Pagkatapos ay sinimulang halikan ni Jack si Maria. Dahil di na makapagpigil, isinama ni Maria si Jack sa kanyang tahanan, kung saan nagdikit ang kanilang katawan at naghalikan. Emosyonal na ikinuwento ni Maria kay Jack na hindi niya inamin sa kanya ang buong detalye tungkol sa kanyang anak. Namatay ito sa isang aksidente sa sasakyan at mula noon ay nakakaramdam na siya ng labis na kalungkutan. Dahil sa sinabi niyang ito ay nagsimula na siyang umiyak. Pinakalma siya ni Jack at niyakap. Pagkatapos ay nauwi sila sa maiinit na pagtatalik. Pag-uwi ni Jack, sinabi sa kanya ng kanyang ama na nagpabook siya ng taxi para sa kanya dahil tapos na ang kanyang bakasyon at kailangan na niyang bumalik sa US sa susunod na araw. Kinausap siya ng maayos ni Jack. Tuwang-tuwa si David nang marinig ito dahil sa unang pagkakataon ay kinausap siya ng anak na maayos. Kinaumagahan, inayos ni Jack ang kanyang mga gamit at bago umalis ay pinuntahan niya si Maria at binigyan niya ito ng isang masidhing halik ng paalam. Pagkatapos nito, niyakap niya ang kanyang ama. Ibig sabihin, napatawad na niya si David ngayon, saka na umalis si Jack. Makalipas naman ang ilang araw ay binisita ni Maria ang kanyang ina
Ipinaalam niya dito na siya ay nagdadalang tao. Umiiyak ang kanyang ina at pagkatapos ay nagyakapan silang dalawa. Matapos ang lahat ay iniisip ni Maria ang anak nila ni Jack sa kanyang sinapupunan habang nagtatrabaho, na siyang nagsilbing inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa kanyang buhay.